Apostol Pablo, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, kasi nito, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Bakit ito ang naging pamamaraan ni Apostol Pablo? Tanggapin ang pag-ibig ng anak sa kanya. Pag-ibig ni Jesus. At mabubuhay siya sa pananalig. Kaya naman maraming nagawa si Apostol Pablo. Amen. Diba? Kaya sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nag-udyo sa akin kung bakit ako nagkaganito. Ba't siya nagkaganito? Ano bang nangyari kay Pablo? Patay kung patay. Diba? Pati buhay niya, inalay niya. Hindi ibig sabihin siya yung naunang umibig. Hindi. Ang Diyos muna ang naunawaan niya kung ano ang pag-ibig ni Kristo. Kaya nasabi yung Galatians chapter 2, verse 20, nasabi niya, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. So ito yung laging buhay na Apostol Pablo kahit na punong-puno ng persecution, kabiguan, marami ang sumisira sa kanyang pagiging apostol. Marami ang nagpapasakit sa kanyang buhay. Pero hindi ito nakapigil sa kanya. So makikita ninyo, pag alam mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, walang makapaghihiwalay. Kahit na yung kamatayan man, kahit na pag-uusig, hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo kapag ito'y naunawaan. Kagaya ni Apostol Pablo, walang nakapaghiwalay sa kanya sa pag-ibig ni Kristo kahit na nakaranas siya ng mga matitinding dagok sa buhay. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Kristiyan. Ito yung paglago Kristiyano. Lumago ka muna kung gaano ka kamahal ng Diyos. At hindi yung agad-agad mamahalin mo ang Diyos. Hindi mo mamamahal ang Diyos, hindi mo maiibig ng totoo ang Diyos hanggat hindi mo na yung kanyang pag-ibig ang iyong tanggapin sa iyong buhay. Amen. Okay. Praise God. Iyan ang ebanghelyo ng pag-ibig. Ang ebanghelyo ng biyaya ay kaiba sa karnal o pamamaraan ng relihiyon. Sa pag-ibig sa biyaya, ang pag-ibig ay higit pa sa kasalanan. Amen. Kaya ang sabi ni Paul sa Romans chapter 5, kung saan sumasagana ang kasalanan, mas masagana ang biyaya. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-overtake ang kasalanan, gano'n man karami ito, sa kasaganaang biyaya ng pag-ibig ng Diyos na ginawa niya sa ating buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen! So, maliwanag po yun. Pangalawa, ang Diyos ay laging nasa maayos na kondisyon. Ano ibig sabihin nito? Kasi doon sa relihiyon, nakabantay sa iyong gagawin. Ang Diyos ay laging nakabantay sa iyong gagawin. Pag nagkamali ka, ang Diyos ay pwedeng magalit. Yan. Ang Diyos sa atin ngayon, nang tinanggap mo si Kristo Jesus, sapagkat siya yung pampalubag loob. Sabihin nyo nga, pampalubag loob. Ano ba yung pampalubag loob? Mawawala yung galit. Amen. Ay, lubag na ang loob ko, huwag ka na mag-alala. Amen. So ngayon, kung sakali man na ikaw ay magkamali sa buhay na ito, huwag mong iisipin magagalit pa ang Diyos sa iyo. Hindi nagbabago na ang kanyang kondisyon dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tingnan niyo, pastor, ano bang epekto nito? Pag ang paniniwala mo ay pwede pang magalit ang Diyos sa iyo, magigilty ka. Pwede kang magkasakit, pwede kang malupaypay, pwede kang manghina. At yun ang magiging cause na panghina mo sa pananampalataya. Paso, simba ka. Yes. Hindi na masabing galit ang Diyos sa akin, ayoko. Mawawala na sa ang pagpunta ko sa simbahan. Bakit? Galit ang Diyos sa akin. Kahit ako kumanta, galit naman siya. Nakuha niyo? Hindi siya sisimba. Kasi iniisip niya, galit ang Diyos sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi na nagbabago ang kondisyon ng Diyos. Lagi siyang nasa mood na mahal kanya. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Lumapit ka sa Diyos, maging sino ka man. Maging sino ka man. Alam mo naman, ako'y pusakal. Napakadami kong pinatay. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Yan ang tao. Lalo na ang iniisip niya yung degree ng kasalanan na gawa niya. Nakakahiya
kasalanan sa Panginoon. Hindi nyo lang alam ang nagawa kong mga kasalanan. Ako'y buhay pa'y sinusunod ng aking kaluluwa sa impyerno. Pero pag naunawaan ng tao, maging sino ka man, anuman yung naging kasalanan mo, lahat ng tindi ng kasalanan, kinuha ni Jesus. Kasi ang subject kasi, kasalanan. Hindi naman sinabi doon yung lamang mga kasalanan, magagaan. Pero yung mga mabibigat, hindi pwede yun, hindi kasali yun. Wala akong makikita sa Bible na gano'n. Kundi, ang subject ay kasalanan. Anumang uri ng kasalanan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Alam niyo kasi, yung kasalanan walang kapatawaran, meron sa Bible na unpardonable ba? Unforgivable sin. Hindi na magpapatawad. Kasi yun yung nilalabanan nila yung conviction ng Holy Spirit. Halimbawa, naghahayag na salita ng Diyos. May mga himalang nakita. Pero sabi nga, hindi totoo yan. Si Jesus, hindi. Talagang wala siyang kapatawaran. Yun yung kasalanan walang kapatawaran. Bakit? Nire-reject nila ang kabutihan ng Diyos. Ayaw nilang sampalataya. Wala silang kapatawaran. Kahit na ang kapatawaran ay para sa lahat, pero kung ayaw naman nilang tanggapin, yung ginawa ni Jesus, wala kapatawaran. Wala nang haing natitira pa. Nakuha nyo? Ano bang haing gagawin ng Diyos para siya tinapos na ni Jesus yung haing? Nakapatawaran para sa lahat. Ngayon, kung i-reject ito ng tao, wala nang kapatawaran. Yun ang kasalanan ng walang kapatawaran. Bakit? Ayaw nilang tanggapin. Wala nang ibang magpapatawad sa Kanya. Wala nang ibang masusumpungan sila para mapatawad pa ng Ama ang kanilang kasalanan kung hindi sa pamamagitan lamang ng ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen! Palakpakan niya natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Maraming confused noon pagka baka yun yung kapatawaran, baka yun yung wala nang kapatawaran. So, maraming nasiraan ng ulo. Marami dahil sa turo ng relihiyon. Nagalit na naman ang Diyos sa iyo. See? Malaki ang epekto nito. Yun yung tawag na kontaminado ang kanilang pananampalataya. Sabihin mo sa iyo katabi, hindi kontaminado ang pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi lahat ng tubig pwede mong inumin. Hindi lahat ng tubig, nakita mong tubig, inom. Yung pala panlinis ng alahas. Meron na balita naman, di ba? Nilagay sa summer yun Nilagay doon sa mineral water, sa bote ng mineral water. And then, uhaw na uhaw, nasa kusina, iniwan, panlinis pala yun ng may parang asido. Sa uhaw, ininog. Tapos ininog nila isang patay. Kaya hindi lahat na nakikita mo makinang at magandang inumin mo. Hindi lahat na natuturo ng Ebanghelyo pwede mo pakinggan at tanggapin. Hindi mo alam kontaminado. Sasakit ang tiyan mo, magbubururot ka. Napasok na ng bad bacteria ang iyong tiyan. Hallelujah. Malaya na tayo sa kontaminasyon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Paano hindi ka sisigaw sa kagandahan ginawa ng Panginoon? Paano hindi ka lulundag sa tuwa niya? Kaya maunawa kung bakit naglulundag si David. Kasi kita niya yung kagandahan loob ng Diyos na gumagawa. Kahit mga nagkasala. Diba? Nagkasala si David. Pero dumating sa kanya nang makaawa siya, ang biyaya ng Diyos ang gumawa sa kanila. Hindi pa nga lamang napapahayag ang kagandahang loob ng totoo sa pamamagitan ni Kristo Jesus during Old Testament. Kaya napakapalad natin ngayon sa Bagong Tipan, naunawaan natin ang kapahayagang ito at linaw ng ginawa ni Kristo Jesus sa ating buhay. Amen. Amen. Kaya ulitin ko, pag naunawaan mo ang purpose ng kautusan, kasi ang kautusan ang nagbigay ng impormasyon kung ano ang kasalanan at kung ano ang bisa ng kasalanan. Ministry of death. Mapapahamak ang kaluluwa mo. At habang nabubuhay ka sa lupang ito, hindi ka mawawala sa sumpa. So pag naunawaan mo yun, ganun ka worse ang kasalanan, dumating ang biyaya, maa-appreciate mo
ang kagandahang loob na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung mayroong mga taong lumulundag sa tuwa, medyo naiinis ka kasi hindi mo pa nauunawaan. Pero kung may mga taong nagagalak nito, maaaring sa iyo ay kagaya ni David, sumayaw ng sumayaw, unethical, sabi ng kanyang asawa, hari ka pa naman. Hindi ka magandang magsalita, hindi ka magandang kumilos. Kaya ka kumilos. Pinipintasan niya si David, pero hindi niya alam, nalulugod ang ama kay David sapagkat ina-appreciate ni David yung kabutihang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Wala akong pakialam, sabi ni David, kung pangit man sa iyo itong aking ginagawa at parang hindi ito disente sa iyo, wala akong pakialam, sabi ni David, sasayaw ako sa Panginoon. Amen! Sabi niyo, hallelujah! Praise God, praise God. So makikita natin ang ebanghelyo ng biyaya, ang kaibahan sa relihiyon. Ngayon, ang tanong, tanggapin mo palagi. Tinatanggap mo ba ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay? Tanggapin mo. At lumalim tayo. Sabi ko nga, mapapahal itong mga kabataan ito eh. Kaya sabi ko, dapat hindi lamang basta kumanta rito, sumayaw, hindi lamang maging mahusay. Sinasabi ko na kailangan humusay. Sabi ko na kailangan maging skilled sila. Pero kailangan gawin nila ito ng may pag-ibig sa Diyos. Amen. Kaya ang ating vision ay lahat ay maebanghelyohan at lahat ay maunawaan kung ano ang at bakit tinawag na mabuting balita. Amen. Amen po ba? Kaya pag-pray nyo, sabi ko nga, yung mga pamilya, kung halimbawa, hindi nyo maisama ang inyong mga anak-anak, dahil may mga dahilan, nagtatrabaho, o may mga ginagawa, simulan ninyo sa bahay ninyo, ebanghelyohan. Habang kayo ay nagko-communion, habang kayo nagpe-pray, may time. Ang magulang ang magiging pastor at tagakalinga ng kanilang mga magulang. Gawin natin ito. Yung mga hindi, ang kanilang anak ay busy, kasi si Sam, sinishare namin palagi ng video, ng message na to, at para mapanood niya. Amen po ba? Gagawa tayo ng paraan yung kagandahan loob ng Diyos ay hindi pwedeng hindi makapasok sa kanilang puso't isipan. Ano man ang mga nagiging dahilan na kaabalahan sa buhay na ito. Amen. Magkaisa po tayo dahil ito yung kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung kalugod-lugod sa Diyos, maunawaan at makita ang kagandahang loob ng Panginoon. Hindi basta sumimba na lang. Hindi ka na sumisimba, simba ka! Ganun nakagis na natin. Tuwing birthday lang, pumupunta sa simbahan, nagtitirik ng kandila. At least, nakakapunta sa simbahan. Pero sa totoo lang, napakaganda nitong ating na talagang kagandahan ng Diyos lumaki sa ating buhay. Kaya nga bagaman masakit itong nangyari sa akin na parang ako ni-reject, nagpapasalamat pa rin ako. Nakuha niyo po ba? Nagpapasalamat pa rin ako through them. At ang isang panalangin ay isang araw ay mag-one-on-one kami at hindi ko sa para pagmagalingan kung hindi maipaunawa pa rin ang kagandahan nitong biyaya ng Diyos. Amen? Kaya ipag-pray natin ang ating mga mahal sa buhay, hindi lamang tayo, ang ating mga kapatid, mga anak niyo, sino man na kasama ninyo sa inyong sambahayan, i-share natin itong ating nauunawaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen. Okay, palapakan natin ang Panginoon. So, hallelujah! Praise God. Yan ang unang meaning ng mabuting balita. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang bawat isa, mahal tayo ng Diyos. Sino ka man, ano man ang kalalagayan mo, ano man ang taas mo, ano man ang kulay mo, huwag kang magdamdam, huwag ka nang magtampo, hindi ka na KSP, mahal ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Second word, pinatawad. Sabihin nyo nga, pinatawad. Praise God. Yan natin. Wala nga pala. Sorry. Hindi nakuha ni Carlo kasi meron siyang pinuntahan. Busy siya. Pero maybe sa susunod, dahil siguro hindi na ito matatapos,
Tandaan niyo, the gospel in 10 words. Pangalawa pa lang ito. Sabihin mo sa katabi, huwag kang absent, mag-aakay ka pa. Yeah. Sayang kasi, no? Sayang. Second word, 1 John chapter 2, verse 12. Ano sabi ng 1 John? Unang 1, kapitulo 2, 12. 1 John chapter 2, verse 12. Sabi ng 1 John chapter 2, verse 12. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sa ibang salin, sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Amen. Dito pa lang, lulundag ka na sa tuwa. Kapag alam mo ang dulot at epekto ng kasalanan, alam niyo mga Israelita, sa Israel, napakalaking blessing ng pagpapatawad ng Diyos. Napakalaking blessing. Kaya hindi sila magpapakahirap maghandog. Ano nyo, hahandog nila yung tupa. Magkano ngayon ang tupa? Magkano ang toro? Magkano? Gaano kamahal yun? Na lagi silang naghahandog paulit-ulit. At kinakailangan, walang kapintasan, walang dungis. Perfect ang check upin nyo ng saserdote. Baka may pilay, baka may sakit, no? Baka may peklat, baka ang balahibo ay nanlalanggas na. Kailangan ma-check yun na perfect. Gaano kamahal yun? Kaya sa kanila, napakalaking blessing. Sa totoo lang, ang kapatawaran ng problema, ni-reject nila si Kristo. Kakaunti lang ang sumampalataya. Hindi nila na-appreciate ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero ito, magandang balita. Asa, pinaparating ni John pa rin sa mga Hudyo. Sumusulat ako sa inyong mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Ano sabi dyan? Lahat ng bagay ay may bayad. Nung araw, ang bawang, mahihingi lang. Kapitbahay, pengin konting bawang, sibuyas, nahihingi lang, kamatis, pati kanin. Pengin ang kanin dyan, meron ba kayong bahaw? Kaya lahat ng bagay ngayon ay may bayad. Punta ka sa Maynila, lahat may bayad. Diba? Kahit ang pagpapatawad, ito ay binayaran na ni Jesus. So, ang pagpapatawad, bayad na. Sabi mo sa katabi, bayad na. Bayad na. Ang biyaya ng Diyos ay maraming pagpapahayag at ang pagpapatawad ay isa sa pinakamalaking paghahayag ng Diyos. Isa sa kapahayagan ng biyaya at kagandahan loob ng Diyos ay ang kapatawaran o pagpapatawad. Kapag hindi naunawaan ng isang mananampalataya ang tungkol sa pagpapatawad, hindi rin niya mauunawaan ang tungkol sa biyaya ng Diyos. Di ba napakahalaga lang? Maunawaan mo na ikaw ay pinatawad. Napakalaking blessing niya. Sabi ko nga, hindi mo punta ka sa Lianas, bumili ka ng pagpapatawad, wala kang mabibili. Pumunta ka sa SM, wala. Robinson, wala. Kahit pa aircon doon, hindi mo makukuha yung kapatawaran. Ito'y ginawa na ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, yes. Ang masamang balita, ang problema, ang masamang balita ay pinagbili sa mabuting balita. Sa Mateo 6:15, tingnan nyo nga. Mateo 6:15. Ano sabi ng Mateo 6:15? Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Yun yung masamang balita. That is under the law. Nung ipinangaral ni Jesus, sapagkat kung hindi ninyo patatawarin ang nagkasala sa inyo, hindi rin nyo matatanggap ang kapatawaran ng Ama. Yun yung kautusan. Kinakailangan meron kang gagawin para ikaw ay mapatawad ng Ama. That is under the law. So, naiintindihan niyo ba ito? Kaya ako tinuro sa inyo yung Galatians chapter 4, verse 4. Nang dumating ang takdang panahon, si Jesus ay ipinanganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Huwag niyo kakalimutan yan na susi. Para huwag kayo makonfuse sa pag-a-apply ng mga itinuro ni Jesus. Hindi lahat ng itinuro ni Jesus during nung hindi pa siya namamatay ay pwede mong i-apply ngayon sa bagong tipan. And then,
Ang sabi ng Hebrew chapter 9, kung hindi ako nagkakamali, 15, 16, and 17, ang testamento ay hindi magiging epekto o wala pang bisa hanggat hindi namamatay ang gumawa ng testamento. Maliwanag po ba yun? Ha? So, ipinapaunawa lamang ng sulat ng Hebreo na yung testamento, hanggat walang kamatayan, hindi mag-take effect. Kaya yung New Testament, si Jesus ang gumawa ng testamento sa Ama, na sa pamamagitan niya ay kukuhanin niya ang kasalanan ng sanglibutan. Nag-take effect lang yon after nung siya'y namatay. Kaya nung siya'y nabubuhay, siya'y nasa ilalim pa ng kautusan. Mayroon siyang mga ipinapangaral, kagaya nito, na kung hindi kayo magpapatawad sa nagkasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng aking Ama. Huwag mo nang kukuhanin yan ngayon. Dahil pinatawad ka na ni Kristo Jesus nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya yun ang masamang balita noon. Ito'y hindi mabuting balita. Hindi ito biyaya. Kung hindi ito'y kautusan. Bakit ang Diyos sa ng biyaya ay nangaral ng kautusan? Sapagkat maraming tao ang hindi, ito pa isang dahil yung sasabi ko kanina, maraming tao ang hindi pahahalagahan ang biyaya hanggat hindi nila nakikita na ang kautusan ang umaakusa sa kanila. Kasi ang kautusan ang aakusa sa atin. Huwag kang, di ba? Kapag ginawa mo yon, ninabag mo ang batas. Yun ang magkukundina sa iyo. Kukundinahin ka ng kautusan. Kaya ang kautusan, nag-i-inform kung ano ang ginawa mo, kukundinahin kaya hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Kasi ito ang ginawa mo. Di ba? So yan ang sinasabi niyan. Ang sabi niyan, kaya itinuro ni Jesus ang kautusan, lalo na sa Matthew chapter 5, para maunawaan ng tao ano ang epekto ng kasalanan. Inaakusahan ka. Palagi kang accused, na patunayan kang guilty. Kung ikaw ay nasa harap ng hukuman, lagi kang guilty. Nakita at napatunayan ang hukuman ng korte ng Diyos. Dahil may kautusan na ikaw, tayong lahat ay makasalanan. Amen. Kaya sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos noon, kautusan. So, itinuro ni Jesus ang kautusan para makita nila kung ano ang kasalanan. Sapagkat hindi nila mapapahalagahan yung kanyang gagawin na katubusan na siyang biyaya para sa lahat. Amen. So, hindi ma-appreciate pagka hindi itinuro ang kautusan. So, noong hindi pa namamatay si Jesus, itinuro niya ang kautusan, ipinaunawa niya kung gaano ang mangyayari kapag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. Sinabi ni Jesus na siya ay naparito upang ganapin ang kautusan at ito'y nangyari. Kailan? Sa krus. Nung siya'y napako sa krus, dinanap niya ang lahat ng kabayaran ng kautusan. Tinapos na niya. Kaya ang sabi dito sa Romans chapter 10 verse 4. Tingnan natin. Roma, kapitulo 10, talatang 4. Nag-enjoy po ba kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos? Napakaganda. Romans chapter 10 verse 4. Ano sabi ng Romans chapter 10 verse 4? Si Kristo ang hangganan ng kautusan. Sa gayon, ang sino mang nanalig sa Kanya ay pawawalang sala. Siya yung katapusan, hangganan ng kautusan. Bakit? Ginanap niya ang hinihingi ng kautusan. Kaya wag mo lang ibabalik pa sa iyo ang kautusan. Wawalang bahalain natin ang ginawa ni Kristo Jesus kapag babalik na naman tayo sa kautusan. Kaya sa English, Christ is the end of the law. Dito sa ibang salin, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Kapag ikaw ay nanalig kay Kristo, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa walang kondisyong pagpapatawad? Pag sinabi walang kondisyong pagpapatawad, libre ito. Hindi mo wala ka nang gagawin. During Old Testament, may gagawin ka. Para hindi mapatawad ng Ama, pag meron nagkasala sa iyo,
kailangan patawarin mo yon. Dahil pag hindi mo pinatawad yon, hindi ka rin patatawarin ng Ama. So, mayroong kondisyon. Pero pagdating sa bagong tipan, after nung namatay si Kristo, wala ng kondisyon ang pagpapatawad. Babasa tayo ng ng ilang mga talata lamang dito. Kasi marami ito. During Old Testament, ito ang estilo nila. Basahin nga natin ito, Matthew 6:14 to 15, and then 18 to 35. Marcos 6:14 to 15. 6:14 to 15. Sabi ng 14. 6:14. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Ang sabi dito, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Then, 18:35. Pagpunta natin sa 18:35, sabi ng 18:35, 35. Ayun. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Marcos 11:25 to 26. Sa Mark 11:25 to 26, ganito ang mababasa natin. Sabi ng 25, kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. 26, ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. So yan yung sa lumang tipan. Sapagkat si Jesus, nung nangangaral niyan, siya'y nasa ilalim pa ng kautusan sa lumang tipan. Tingnan naman natin yung sa bagong tipan. Ang sabi sa Efeso, Kapitulo 4, chapter 4, verse 32. 4:32. Ephesians 4:32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wala na ngayon yung pag hindi kayo nagpatawad, hindi rin. Tapos na kasi pinatawad na tayo ni Kristo. Kung paano tayo pinatawad ni Kristo Jesus, magpatawad ka rin kung merong nakagawa sa inyo ng kasalanan. Sa Colossus chapter 2, verse 13. Colossus chapter 2. Wala ka Colossus. Chapter 2, verse 13. Ang sabi ng verse 13, kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan, ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Sino ba ang mga hentil? Ito ay yung mga taong hindi Hudyo, labas sa bansang Israel. Kaya tayo ay nabibilang ding hentil. Amen. Okay. Kaya sabi doon, ulitin ko, kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo Jesus. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. 14. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati na ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Malinaw po ba yun? Ngayon, dahil sa ginawa ni Kristo Jesus na kanyang kamatayan, pinatawad ka na. Amen. Malinaw po yun. Hindi ka na pwedeng pumasok doon sa sinasabi ni Jesus na pag hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawad. Tapos na yun, hindi na mag-e-effect yung hindi rin kayo patatawarin ng Ama. Kasi bakit? Nanampalataya tayo sa kamatayan ni Kristo. Pero ang utos, dahil pinatawad tayo, magpatawad ka rin sa kasala sa iyo. Pero wala na yung hindi ka na patatawarin. Sa Hebrew, chapter, isa pa pala sa Colossus chapter 3, verse 13. Ang sabi ng 3:13. Ayan. Ang sabi ng 3:13.
Kanina, sabi ng chapter 2, pinatawad na tayo. Sabi ng verse 13 ng chapter 3, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon. Ulitin ko. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Nakita niyo ba yung pagbabago? Doon sa under the law, may kondisyon para ikaw may patawarin. Pero after ng kamatayan ni Kristo, Jesus sa krus ng Kalbaryo, dahil pinatawad na tayo, magpatawad na kayo kung paano kayo pinatawad ni Kristo Jesus. Amen! Malinaw po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo, hallelujah! Kaya ngayon, matututo kang magpatawad. Hindi ka matututo magpatawad pag hindi ka pinatawad. Yun ang problema kasi sa kautusan. Ikaw ang gagawa. Kaya marami ang bagsak sa kautusan. Pero during New Testament, magagawa mo ng magpatawad kapag naunawaan mo gano'ng kalaki ang pagpapatawad ng Diyos sa'yo. Sino ako para hindi magpatawad? Please, sabi mo isang hoy, huwag tayong pa-apekto, ha? Away nila yan. Sabi ko, hindi ako nakikipag-away. Hindi ako nakikipag-away. Bakit? Kung sabi hindi ako nakikipag-away, kasi ang problema lang, hindi ko pwedeng bitawan ang kagandahan loob ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Ayan. Salamat sa Diyos na uunawaan niyo ako. Merong hindi nakakaunawa sa akin. Mahal na mahal ko ang mga lingkod ng Diyos. Pero kung ang naapektuhan na ay salita ng Diyos, pero hindi ako nakikipagtawad. Dahil bukas ang puso ko. Amen. Palakpakan natin. Praise God. Baka makonfuse kayo eh. Okay. So, ang ganda nung ginawa ng Panginoon after ng krus sa Kalbaryo. Nakita niyo na. Kaya, confusing kasi, pag i-apply mo pa yung sinasabi sa Matthew, na kapag hindi kayo nagpatawad, hindi kayo nagpatawad. No. Masisira yung ginawa ni Kristo Jesus. Amen. Kaya, napakaganda nitong pag-aaral na ito eh. Iniwala kayo, kailangan natin mahimay-himay ang kagandahan loob ng Diyos para hindi maging kontaminado ang ating pananampalataya. Okay, nagbasa lang ako na ilan pero maraming talata po yan. Mga salita sa bagong tipan. Nang si Jesus ay nabuhay na maguli, siya ay nagpasimulang magsalita ng kakaibang mensahe. Yan. Nung siya ay nabuhay na maguli, meron na siyang panibagong mensahe. Base sa kautosang sermon na sinabi niya bago ang krus. Bago ang krus, bago na siya namatay, ang mensahe ay iba. Ang kasalanan ay may kondisyon sa pagpapatawad. Subalit pagkatapos ng krus, ito ay ganito nangyari. Luke chapter 24, verse 46 and 47. Lucas 24, 46 to 47. Ano sabi dyan? Ganito ang nasusulat. Kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo. Pagkatapos, siya'y muli mabubuhay sa ikatlong araw. 47. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Okay, tingnan natin. Repentance and forgiveness. Dati yan, hindi ganyan. Nung nangangaral si John the Baptist patungkol sa pagsisisi, magsisi kayo, verb, para kayo'y patawarin sa kasalanan. Verb, action, ikaw ang gagawa. Sila ang gagawa ng pagsisisi at para makamit nila yung pagpapatawad ng Diyos. Pero after nang siya ay mamatay sa krus, nagbago. Sinabi sa kasulatan na ito ng Lucas na ang pagsisisi para sa kapatawaran o pagsisisi at kapatawaran, malaki ang pagkakaiba nito. Ang pagsisisi para sa kapatawaran ay ipinangaral ni Juan Bautista,
ang pagpapatawad ay hindi ginagawa ng Diyos. Ito'y ginagawa nila. Ngayon, ito ay, ang pagpapatawad ay ginawa ng Diyos. Nang hapunan, sinabi ng Diyos na aalisin niya ang kasalanan ng mundo kapag siya ay namatay. Sa Matthew 26:28, tingnan natin, Matthew 26:28. Ang sabi ng Matthew 26:28, sapagkat ito ang aking dugo na pinagtibay nito ng tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sa krus na buhos ang dugo ng Panginoon. Amen? Nangyari ang pagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya past tense na yung pagpapatawad. Natapos na after ng ginawa ni Kristo. Kaya yung ating communion, inaalala natin ang bisa ng ginawa ni Jesus. Nire-refresh natin yung ating isipan. Ang kahalagahan na lagi mong sinasariwa ang kapatawaran, mag-enjoy ka at huwag ka nang mag-alala dahil tinapos na ni Jesus ang bisa ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Amen? Praise God. Kaya sabi dyan, nangyayari na ang pagpapatawad ng mga kasalanan. Past tense na. Ang tungkol sa isang bagay, ang kapatawaran sa bagong tipan ay isang noun na hindi action, hindi verb. Napapansin niyo sa ating binasa, yung kanina pala, yung forgiveness, repentance and forgiveness, hindi na siya a verb. Ano na siya? Noun. Hindi na siya action na gagawin mo. Hindi na utos. Tatanggapin mo na lang ang kapatawaran ng kasalanan. Ang kapatawaran sa bagong tipan ay isa ng noun o simuno at hindi na pagkilos o action o verb. Ito ay regalo at hindi gawa. Kapag ang dalawang tao ay nagkaroon ng alitan, mayroon ng sira sa kanilang pagsasama. Upang ang dalawang tao ay magkabalikan, kailangan nilang pag-usapan ang bagay na naging dahilan ng kanilang pag-aali para sila'y magkasundo. Sa Matthew chapter 5, verse 23, ganito sinasabi, kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana, kasi sa Old Testament, nag-aalay ng handog. Kaya itong sinasabi nito, sa Old Testament style, kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naaalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, anong gagawin mo? Puntahan mo, makipagkasundo ka muna. Action! Ang pagpapatawad, may kondisyon, meron kang gagawin para makuha mo ang kapatawaran, sa kapatatawarin ng Diyos. A-action din ang Diyos bago kanya patawarin. So during Old Testament style, verb ang repentance, magsisi ka muna at ikaw ay patatawarin ng Diyos. A-action din ng Diyos. Pero sa New Testament, tapos na to. Amen. Hindi mo na kailangan ikaw ang action, tanggapin mo na lang. Ang pagsisisi ngayon, hindi kagaya ng pagsisisi noong panahon sa lumang tipan. Ang pagsisisi ngayon, tanggapin mo na lang na pinatawad ka na ng Diyos sa lahat ng iyong mga kasalanan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Noong, pag nag-aalay ka sa dambana, kinakailangan mo na yung sama ng loob mo, huwag mo muna itutuloy ang paghahandog mo. Mawawala ng say sa iyo. Hindi ka patatawarin ng Diyos. Kasi hindi pa nung nagagawa ni Jesus ang kapatawaran. Sa Luke 17:4, kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niya, nagsisisi ako, kailangan patawarin mo siya. Ganyan yung turo na, kung mayroong kapatid nagkasala sa iyo at lumapit siya bigyan ng tawad, parang ilang beses namin siya patatawarin. Kung 7 beses, 7 beses din, hanggang maka-70, 7 beses, 490 times. Yun ay during Old Testament. Amen. Dahil pag mayroong problema at may alitan, kinakailangan may action gagawin. Hebrew 9:26. Ano masasabi ng Hebreo? Kapitulo 9, talatang 26. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa ng likhain ang sanglibutan. Subalit, minsan lamang siyang nagpakita. Sino yun? Si Jesus. Ngayong magtatapos na ang panahon, upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Then Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But now He has appeared once
for all at the end of the ages, to do away, para alisin ang kasalanan ng sanglibutan, isinakripisyo niya yung kanyang buhay. Minsan lang. Hindi na kinakailangan paulit-ulitin. Tapos na eh. Tapos na. Amen. Kaya sabi nga, tatanggapin na lamang ito. Si Jesus bilang nabuhay na maguli at nagsasabing ang kapatawaran ay isang tapos ng usapin, hindi ito isang pabor na dapat makuha ng tao. Ano ba yung pabor? Yung bang meron kang ibibigay pa sa Diyos na pabor, meron kang gagawin para matanggap mo yung kapatawaran. Wala na. Kaya ang kapatawaran ay libre. Tatanggapin mo na lang, kukuhanin mo na lang by faith na ikaw ay pinatawad na ni Jesus. Ito yung style ng New Testament sa Bagong Tipan. Okay, tuloy natin. Pagkatapos, sa napagtagumpayan ni Jesus sa Lumang Tipan, napagtagumpayan na, kinuha na niya yung parusa ng kautusan. At dumating na ang bagong mga aral, binuksan ni Jesus ang isipan ng mga disipulo upang kanilang maunawaan ang Ebanghelyo. Kasi, alam niyo, ang mga disipulo, kahit kasama nila ni Jesus, hindi pa bukas ang kanilang isipan sa katotohanan na ginawa ni Kristo Jesus. Sa Lucas, Kapitulo 24, from verse 44 hanggang 45, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Luke, chapter 24, 44 to 45. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. He opened their mind so they could understand the scripture. Paano binuksan ni Jesus ang isipan ng mga alagad niya? Kaya sabi ko sa inyo, during nung hindi pa namamatay si Kristo, may alagad siya, hindi pa sila born again, hindi pa sila ligtas. Nung siya'y nabuhay na maguli, at nung sila'y sumampalataya kay Jesus, doon lang sila na-born again. Kinakailangan pa niyang buksan ang kanilang isipan Nabuksan yung kanilang isipan. Paano nabuksan ang kanilang isipan? Sa pamamagitan din ng ginamit niya, yung mga talata. Ito yung, sabi ni Jesus, ito yung sinasabi ko sa inyo noon na kinakailangan kong ganapin, yung mga inihula sa akin ng mga propeta sa Lumang Tipan at maging sa sulat ni Moises na mayroong ipinapahayag na mayroong darating. Sabi niya, at ako yun, sabi ni Jesus. Pagkatapos noon, nabuksan ang kanilang isipan. Amen. Alam niyo, ito ang kahalagahan na laging ang kasulatan ang magiging reference mo. Hindi bara-bara ba yung iyong pananampalataya? Ano yung bara-bara ba? Relihiyon. Sumimba, ayos lang, tapos na. Hindi na unawaan ang kasulatan. Kaya si Jesus, ang panlaban niya sa demonyo, nasusulat. Diba? Amen. Kaya pag ikaw ay born again, kapag naunawaan mo ang biyaya, palagi kang umaasa at nagtitiwala sa salita ng Diyos. Ay, di ba relihiyon? Sumimba, wala pa kailangan. Ang Biblia, ayoko magbasa niyan. Bakit? Yung kalala ko doon sa applyan, nung nagbasa niya, sira ulo Sinisiraan ng demonyo itong kasulatan. Ayoko. Kaya pala naman na nasiraan ng ulo, ay hindi na kumakain. At saka, mahirap magbasa ng Bible na hindi guide ka ng Holy Spirit. Amen. At kinakailangan na magpapaunawa nito ay born again. Kasi ang born again, nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Pero pag ang karunungan ng tao ang ginamit mo, lalabas ay hidwang pananampalataya. Kulto. Amen. Kaya napakaselan. Pero napakahalaga na ang maging basihan mo lagi sa pananampalataya. Kaya mga kabataan, lagi kayo maging mapag-research. At laging ang depende ng inyong pananampalataya ay hindi parang relihiyon. Basta mahalaga naniniwala ako sa Diyos, tapos. Hindi totoo yun. Kailangan palaging nakabase. Paano po yung mga hindi, ay hindi makabasa? Sa pakikinig. Sa pamamagitan ng pakikinig na salita. Gusto wala na imposible sa kanya. Meron ang Bible, ang mga bulag, di ba? Yung mga Bible.
Wala nang imposible. Ang mga pipi nga ay nabibigyan ng mga sign language patungkol sa banal na kasulatan. Okay. Paano pastor yung yung malalagutan na ng hininga? Pag tinanggap nila si Jesus, ng buos tao sa puso, ligtas sila. Amen. Pero habang nabubuhay ka, baka makontaminado pa na ng palataya mo pag hindi ang basihan mo ay ang salita ng Diyos. Okay. So binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Pagkatapos at mapakinggan ang mga apostol ni Jesus ay kanilang naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa lumang tipan. Ito nga yung kagandahan. At naniniwala ko yung iba na naunawaan nila ito. Nung dumating ang tunay na biyaya, marami sa sinasabi sa Bible ang malinaw na ngayon na ating nauunawaan. Amen? Amen. Hindi ka basta-basta kuha ng sinasabi ng Bible at i-apply mo sa iyong buhay. Iba ang lumang tipan. Sapagkat tayo ngayon ay nasa bagong tipan. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Kaya sabi diyan, sa krus ang kautusan ay napagtagumpayan na at ang biyaya ay inihayag. Ang unang mga tao nakarinig ng mensahe tungkol sa pagpapatawad ni Jesus ay ang mga Sanhedrin. Sila yung laging nasa sanay sa kautusan. At sila rin yung nagpapako kay Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sa aklat ng mga gawa, yun tayo magtatapos. Yung oras na. Tutuloy natin ito next Sunday. Maganda po ito, huwag kayong mawawala. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang mawawala. Na parang bula. Na easy come, easy go. Andito ka ngayon, magic. Sa susunod na linggo, wala ka. Para kang magic. Sabi ko sa iyong katabi, hindi ako magic. Hallelujah. Ang sabi sa Acts chapter 5:31, iniyakat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Nang marinig ito ng mga Sanhedrin, ito'y grupo ng mga tao sa ilalim ng kautusan at ito rin ang mga nagpapako kay Jesus sa krus ng Kalbaryo, nalubos ang kanilang galit. Ang mga bagay-bagay tungkol sa walang kondisyon, pagpapatawad at sa nabuhay na mag-uling tagapagligtas ay wala sa kanilang pinag-aralan, wala sa kanilang theology tungkol sa Diyos. Oo nga naman, kasi sa lumang tipan sila eh. Ang kanilang relasyon sa Diyos ay base sa kanilang ginagawa pa rin sa Diyos sa Old Testament. Hindi ang ginagawa ng Diyos para sa kanila. Ito yung kaibahan. Makinig kayo. Ang basihan ng mga taong dalubhasa sa lumang tipan at sa kautusan, ang kanilang relasyon sa Diyos, ulit ko, ang kanilang relasyon sa Diyos ay base sa kanilang ginagawa para sa Diyos. Yun yung kautusan. At hindi ang ginagawa ng Diyos para sa kanila. Hindi nila matanggap yung ginawa ng Diyos para sa kanila. Ang gusto nila, yung gagawin namin para sa Diyos. Nakuha niyo ba? Yan ang kaibahan ng lumang tipan kaysa sa bagong tipan. Ang lumang tipan, ang basihan, ito yung mga Sanhedrin, ang basihan ng kanilang relasyon sa Diyos kung ano ang magagawa ko at magagawa natin sa Diyos. Kailangan may ginagawa tayo sa Diyos. At hindi sa bagong tipan. Ano ang bagong tipan? Ano na ang ginawa ng Diyos sa iyo? Ano na ang ginawa ng Diyos sa iyo? Pinatawad ka na sa kasalanan pagkatapos ng krus ng Kalbaryo. Amen. Palapakan na natin ang mga. Sabi niyo, hallelujah! Ito ang dahilan kung bakit ko sinabi na, natawag ko yung ating mga musicians, ito ang dahilan kung bakit ko sinabi na kapag ikaw ay nasa bagong tipan, ikaw ay nasa ilalim ng biyaya, ito ang kababaang loob. Tinatanggap mo na may ginawa ang Diyos sa iyong buhay. Pero pag ikaw ay nasa lumang tipan, ano ang gagawin mo sa Diyos? Ikaw ang aaksyon. Kataasan. Pero pag ikaw ay nasa bagong tipan, ito yung kababaang loob. Kasi ang relasyon mo sa Diyos, tinatanggap mo yung tinapos na ginawa ni Jesus na ibinigay ng Ama para sa atin. Kaya lalo mong pasasalamatan siya sapagkat ngayon, ang pabor, kaya lang sinasabi, ako'y matuwid. Ako ang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus.
ang pabor at pagpapala ng Diyos. Ito ang pananampalataya natin. Wala tayong pakialam kung anong problema meron tayo sa mundo ito. Kung ano yung kalalagayan mo sa buhay na ito. Pero ito lagi natin sasabihin, dahil tinapos na ni Jesus ang kusang Kalbaryo, tinatawag na tayo. Ngayon ang pabor at pagpapala ng Diyos, dahil ikaw ay matuwid, ay laging susunod sa iyo. At laging ang pagpapala ay nasa iyo. Ang kinig po ito, ang kinig po natin ito. Amen! Tayo po natin tumayo, tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Tayo umawit na isa.